So what's up mga ka-vlog-vlog? This is Sir Ken ng The Backyard Farming. So before tayo mag-start, please like, share, and subscribe sa ating munting YouTube channel. So ngayon mga ka-vlog-vlog, i-update ko lang kayo regarding sa status ng ating munting negosyo. Itong ating egg production business. Kung saan nakikita nyo naman, dati nandito lang yung RTL natin na inaalagan. Ngayon meron na tayo sa dulo tapos ditong part. So na dumating na yung ating mga panibagong RTL galing sa Bulacan. So meron tayong total of 109 na RTL ngayon na inaalagaan. Kasi dati 65 to, then namatayan ng 6. Then dahil nga doon sa ating sobrang taas ng temperature, pabago-bago yung temperature natin, then ngayon bumili tayo ng 50 heads na panibagong RTL. Kasi napansin ko na kapag nagkaroon ng molting or dumaan sa molting stage yung ating alagang mga RTL, bumababa talaga ng mataas yung production natin. Ngayon, hindi tayo nakakapag-supply sa ating mga sari-sari store. Kaya nag-decide ako talaga na dagdagan at the same time para lumaki naman yung ating munting negosyo. So, yung update lang naman mga ka-vlog-vlog sa ating munting egg production business. Ngayon, medyo matumal yung egg production natin because of molting stage. Kung mapapansin nyo yung previous kong upload na video, talagang sobrang daming mga balahibo dyan sa mga kanilang kulungan, sa kanilang mga cages. Kaya talagang malaking impact yung molting stage ng mga RTL natin sa kanilang or layers natin sa kanilang egg production. Kaya hindi tayo nakapag-deliver sa ating mga customers ng mga itlog. Yun nga, at the same time bumaba yung kita natin. Actually, to be honest, talagang nagsasuffer kami ngayon ng crisis or yung tinatawag nating net loss. Talagang nalulugi ngayon ako kasi nga nagbibigay tayo ng patuka tapos mababa yung egg production. Ngayon, ang ginagawa natin dyan mga ka-vlog-vlog, during that stage, talagang intensive monitoring. Tapos instead na bigyan mo ng 100% na laying mash, ang binibigay ko talaga is yung mga corn grits, yung mga durog na mais para at least mabigyan sila ng tamang protein para makabawi yung katawan nila. Kasi instead na ikonsumo nila yung feeds para sa pag-lay, kinukonsumo nila yung natutukan nila or yung energy nila sa pagpapatubo ulit ng kanilang mga balahibo. And yun yung purpose na hindi muna natin pinersa yung mga RTL nating mangitlog. Kasi talagang yung production hindi maganda. At the same time, marami yung naiitlog na katulad nito. Mga mahihina na yung klase ng shell. At the same time, talagang maliliit yung na-harvest natin. Hindi katulad dati na yung harvest natin is pumapalo na ng sizes na around large, extra large, jumbo. Tapos ngayon, biglang balik size small. Minsan nga nakaka-harvest pa ako ng piwi. So dati wala na akong na-harvest na small tapos piwi. Ngayon, so mas madami na talaga yung harvest natin na small. So ngayon mga ka-vlog-vlog, talagang nag-decide ako dati na ipupush ko yung negosyo natin. Siguro talagang nag-struggle naman talaga kami sa negosyong ito, pero talagang hindi ako nag-give up. Diretso lang kasi sa negosyo alam naman natin talagang may ups, may downs. So kailangan talagang aralin. So, kaya sa mga magne-negosyo ng katulad nito, ina-advise ko na aralin yung maigi yung ganitong negosyo bago kayo pumasok. Katulad nito, kumbaga naging nangyari trial and error yung dating ng ating egg production business. Kasi iba pa rin yung experience na hands-on ka or yung mga experience na talagang makukuha mo na learnings dito compare doon sa mga nababasa lang tapos napapanood. Mas maganda na siguro kung magta-trial and error ka, magsimula ka lang sa maliit. Katulad sa akin, nagsisimula lang ako sa backyard level. Pero hopefully, kapag naging maganda yung outcome or output nito, ay mapalago pa rin natin to. Kaya nga, again, nag-take ulit ako ng risk. Bumili ako ng panibagong mga RTL. So,
Huwag kayong mag-alala mga ka-vlog-vlog, kahit nasa isang poultry house sila and separate naman sila ng cages, at the same time, yung supplier ko is 100% legit naman. Talagang lahat naman ito is vaccinated, walang problema dyan. So ngayon, dire-diretso tayo. Kung ano yung problema, bigyan na lang natin ng solusyon. Yun yung strategy natin. Kung may problema, wag lang tayong susuko. Isipan natin ng magandang solusyon para makabawi tayo. Yun yung ginagawa ko. Ngayon, kung mapapansin nyo, tignan natin mga ka-vlog-vlog. Ayan mga 50 heads yan. Around 17 weeks old hanggang 18 weeks old na yan yung dumating dito. Siguro mga ka-vlog-vlog, kung interested kayo kung magkano na at saan makakabili ng mga RTL, yung presyo ngayon nito, nabili ko sila ng around 400 per head. Depende na lang siguro mga ka-vlog-vlog sa supplier nyo kung paano nyo sila makikipagtawaran. Pero sa akin, nakuha ko sila 400 per head. Tip naman mga ka-vlog-vlog para hindi kayo ma-scam sa mga supplier is, una, make sure pumunta kayo sa mga FB pages na legit. At the same time, huwag kayong kukuha ng supplier mga ka-vlog-vlog na humihingi ng down payment. Mas maganda mga ka-vlog-vlog na yung supplier nyo is COD, yung terms of payment na hinihingi para sa ating mga RTL. So, yun lamang siguro mga ka-vlog-vlog yung update muna natin dito sa ating egg production business. Siguro sa susunod na vlog natin or video, ituturo ko naman yung mga technicalities regarding sa pagbibigay ng vitamina, tapos ano yung mga hakbang na ginawa ko during the molting stage. So, para ma-overcome natin yon. Ngayon, medyo nakakabawi na tayo ng itlog. Kahit papano, may mga na-harvest na tayong pakonti-konti. At unlike last time na talagang sobrang tumal, pero ngayon nakakabawi tayo mga ka-vlog-vlog. Hopefully, makarecover yung negosyo natin and babawi natin yung kapital at kumita tayo. So, yun lamang po muna mga ka-vlog-vlog. Kung may mga katanungan kayo, please just comment down below. Huwag kayong mahihiya, sinasagot ko naman yan pa isa-isa. And please support na din mga ka-vlog-vlog sa ating FB page, The Backyard Farming, para at least suporta na din sa ating munting negosyo. Again, maraming salamat mga ka-vlog-vlog. Hanggang sa muli.